Sa bawat kwento ng politika sa Pilipinas, laging may pangalang umuugong. Isa sa pinakamaimpluwensya ngayon ay si House Speaker Martin Romualdez. Ngunit kasabay ng kanyang kapangyarihan, sunod-sunod rin ang mga batikos at alegasyon ng katiwalian. Totoo nga bang sangkot siya sa mga isyu ng korupsyon o isa lang itong parte ng maruming laro ng politika? Si Martin Romualdez ay pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kilala bilang isa sa pinakamayaman sa Kongreso at ngayon siya ang Speaker ng House of Representatives. Pero sa likod ng posisyong ito, binabalot siya ng mga kontrobersiya. Bago tayo tumungo sa mga aligasyon laban sa kanya, balikan muna natin ang isa sa mga kalaban niya at kritiko niya pagdating sa politika. Si VP Sara. It's under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Matapos ang halalan noong 2022, akala ng lahat ay magiging matatag ang alyansa ng Duterte at Marcos. Ngunit makalipas lamang ang 2 taon, bumagsak ang relasyon. Sa gitna ng issue, ang kapangyarihan ng Kongreso at ang pondo ng bayan. Noong 2024, lumutang ang akusasyon ng kampo ni Sara laban kay Speaker Romualdez. Ayon sa kanila, mayroong umano'y 241 bilyong illegal insertion sa 2025 national budget. Blank entries na pwedeng manipulahin para sa mga proyektong pabor kay Romualdez at kanyang mga kaalyado. Ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Para sa kampo ni VP Sara, malinaw itong korupsyon. Ngunit hindi doon natapos ang tensyon. Ipinagkait ng Kongreso ang confidential at intelligence funds na hiningi ng opisina ni Sara Duterte. Pati na rin ng Department of Education na siya rin ang pinamumunuan. Para kay Sara, ito ay isang tahasang panginsulto at pamumulitika laban sa kanya. Ito ang pinakamabigat, ang mismong pahayag ng Vice Presidente. Sa isang online briefing, sinabi ni Sara na kung siya ay papatayin daw, dapat ay patayin din ang Pangulo, ang unang ginang at si Speaker Romualdez. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Isang linya na nagdulot ng matinding gulat at pagkondena. Agad namang kumilos ang NBI at inirekomenda ang kasong grave threats at inciting sedition laban sa kanya. Para sa marami, ang banggaan ni Sara at Romualdez ay higit pa sa budget o pondo. Ito ay bahagi ng mas malaki pang labanan, ang paghahanda para sa 2028 presidential election. Duterte Dynasty versus Marcos Romualdez Alliance. Ilan nga sa mga akusasyon laban kay Romualdez ay konektado sa umunay pork barrel politics, paggamit ng pondo ng bayan sa mga proyektong hindi klaro, at ang tanong, saan napupunta ang pera ng taong bayan? Ayon sa mga kritiko, tila mas pinapaboran ang mga proyekto na makakatulong sa kanyang political clout kaysa sa tunay na pangangailangan ng mamamayan. Bukod pa rito, lumutang ang mga ulat tungkol sa umano'y maluhong pamumuhay at paggamit ng kapangyarihan para protektahan ang sariling interes. May mga nagsasabing ang kanyang impluwensya sa budget ay nagbibigay daan sa favoritism at kickbacks. Pero gaya ng ibang kontrobersyal na politiko, mariing itinanggi ni Romualdez ang lahat ng mga ito. Ayon sa kanya at sa kanyang kampo, ang mga alegasyon ay bahagi lamang ng black propaganda ng kanyang mga kalaban sa politika. Habang wala pang matibay na ebidensya na inilalabas sa korte, hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala na bahagi lang ito ng maruming politika. Pero para sa karamihan, ang usok ay hindi lilitaw kung walang apoy. Sa dulo ng lahat, ang tanong ay nananatili, sino nga ba si Speaker Romualdez? Isang leader na nagtutulak ng reforma para sa bayan
o isa pang simbolo ng katiwalaan sa gobyerno. Kamakailan lamang pumasok sa eksena ang pangalan ng mga Diskaya, isang pamilya na di umano'y sangkot sa iba't ibang issue ng anomalya, proyekto at pagkakakilanlan sa mga malalaking kontrata. Bagamat hindi palagi nasa spotlight, ang kanilang pangalan ay madalas lumulutang kapag may usapan tungkol sa pagkakamal ng kapangyarihan at pondo. Dito na pumapasok ang intriga. Sinasabing may koneksyon ang mga Diskaya kay Speaker Romualdez. Isang koneksyon na ayon sa mga bulungan ay ginagamit para mas palakasin ang kanyang kapit sa politika. Sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Lumalabas din ang iba't ibang paratang. May nagsasabing ginagamit umano ang ilang personalidad para makakuha ng proyekto at pondo. May ilan ding nagtuturo kay Romualdez bilang bahagi ng mga transaksyon na maaaring konektado sa Diskaya. Ngunit tulad na maraming intriga sa politika, nananatili itong mahirap patunayan. Talakayin natin kung paano nga daw ba di umano kinukontrol ni Romualdez ang buong Congress. Ang House of Representatives, dito dumadaan ang lahat ng panukalang batas bago maging ganap na batas ng bansa. Sa loob ng bulwagang ito, iisa ang pinakamakapangyarihang tao, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero paano nga ba niya tinokontrol ang Kongreso? At bakit maraming nagsasabing hawak niya sa leeg ang halos lahat ng mambabatas? Bilang Speaker, hawak ni Romualdez ang kapangyarihang magtakda ng agenda ng Kongreso. Siya ang nagdedesisyon kung aling panukalang batas ang tatalakayin at kung alin ang ipapasa sa committee. Ibig sabihin, kung ayaw ng Speaker, halos imposibleng umusad ang isang batas. Ngunit higit pa rito, nakilala si Romualdez sa kanyang tinatawag na supermajority. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, halos lahat ng partido, politikal, mula sa administrasyong hanggang oposisyon ay napasama sa kanyang kampo. Ang resulta, isang kongresong halos iisa ang direksyon, kung saan bihira ang tutol sa mga panukalang itutulak ng liderato. Isa pa sa mga sandata ng Speaker, ang pondo. Bagamat ipinagbabawal na ang pork barrel, may kapangyarihan pa rin ang liderato ng Kongreso sa alokasyon ng budget para sa mga distrito. Kaya't hindi katakataka na maraming kongresista ang mga sumusunod kay Romualdez dahil ang budget ng kanilang distrito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Speaker. Ngunit hindi lahat sanghayon sa estilo ng pamumuno ni Romualdez. May ilang nagsasabing ang kanyang impluensya ay nagiging sagabal sa tunay na checks and balances ng pamahalaan. May mga issue rin ng favoritism kung saan mas nabibigyan ng pondo ang mga kaalyado at nababalewala naman ang mga hindi kaalyado. Si Speaker Martin Romualdez ay isang leader na may hawak sa direksyon ng Kongreso at posibleng sa kinabukasan ng ating bansa. Pero tulad ng lahat ng nasa kapangyarihan, hindi may iwasang itanong, sino ba talaga ang pinaglilingkuran ng Kongreso? Ang taong bayan o ang iilang makapangyarihan? Ilagay lamang ang inyong opinion at comments sa comment section at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para manatiling updated sa mas marami pang political stories.